Ngayong gabi, tayo na't lumipad at alamin ang tagumpay ng mga Pinay at OFW sa Hong Kong. Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo'y narito po ngayon sa Hong Kong, Kuya Alan. Kuya Boy, every day with you, every day in this world is special. Pero when we talk about independence, parang mas special talaga siya, no? At Right. Off the air, sinasabi ko nga Kuya Boy, pero kasi pag sinabi yung independence, feel mo pero parang may kulang. Kasi di ba Kuya Boy, when you say independence, pero we are also interdependent eh. And tayo, clannish tayo. So you also want to be dependent on your siblings, dependent on your boss, dependent on your parents, di ba? So, iba yung dating, let's say, sa West, sa mga colonizers nung independence. Pero pag ginamit mo yung Filipino word, kalayaan. Kalayaan, di ba? Ang tao ay hindi nilikha para ikulong, para abusuhin, para ilagay sa isang hawla. Tayo'y pinanganak to be free, to have freedom, to be responsible, no? So, for me, it's very special dahil ang Hong Kong po medyo complicated din, ha? Kasi nag-celebrate nung after 100 years of being under the United Kingdom, nabalik sa China. So, in one sense, it's a part of national pride dahil ang China dumaan sa period of humiliation, di ba? On the other hand, yung kultura ng mga Hong Kong people ay mas Western democracy. So, before the turnover, maraming ang nag-move to Canada, maraming ups and downs, di ba? But napaka-resilient ng Hong Kong people, ng Chinese people. Kaya maraming Pilipino dito pa pumupunta para magtrabaho. Which links me to, sa Pilipino kasi, we're still not free. Hindi pa rin tayo malaya sa maraming bagay. Sa poverty, di ba? Sa kawalan ng trabaho, sa kakulangan ng ibang serbisyo. Kaya may natatanggal sa trabaho dito dahil sila, halimbawa, may cancer. Pero mas madali at mas magaling daw yung paggagamot dito, di ba? I think that's overestimated kasi ang gagaling din ng mga doktor at ospital sa Pilipinas. But somehow, ang tingin nila dito magagamot sila, sa atin hindi. So as we celebrate Independence Day here, as we have our Independence Day episode, Kuya Boy, I really have that longing to make it special, to give it meaning, di ba? Mabigyan talaga yung meaning na kalayaan sa bawat isang Pilipino, lalo po sa mga OFWs na nasa abroad. At ang hirap ng pinagdaanan natin bilang bayan, bago natin narating ang ating kinaroroonan, maraming nag-wish ng buhay. Ang layo pa rin ang ating tatakbuhin, ang layo pa rin ang ating lalakbayin, pero we will get there as a country. Kaya importante po ang araw na ito in many layers and many levels. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Tayo narito po sa Tanong ng Pilipino, Sagot ng Cayetano in Action. Kasalukuyan tayo po ay nasa Hong Kong para sagutin ng ating mga attorneys ang mga katanungan ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong na may kinalaman po sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Narito po ang unang tanong ng Pilipino mula kay Donalyn. Marami pong mga proud OFW dito sa Hong Kong. Pwede po ba silang magsuot ng damit na may design or bandana na may design ng Philippine flag? Hindi pwede. Sa ilalim ng ating Flag and Heraldic Code of the Philippines, mahigpit na pinagbabawal ang pagsusuot ng Philippine flag as a costume or part of a apparel, no? Except when, for example, siguro inspired lang by the Philippine flag. Ang intention ng kinreate yung law is to prevent yung pag-disrespect sa flag. Pero ngayon kasi ginagamit na yung flag, kumbaga to boast the country. Ako isang ayon naman po dahil yun ay batas. Pero ang pagdidebatihan natin dito ay pag-disrespect ba ang paggamit halimbawa or pag-approximate ng Philippine National Flag sa aking kasuotan. Kaya yung disrespect ang dapat pag-usapan natin. At ako naman, tanong lang ito, ano kaya ang pinanggagalingan noong ginawa ang batas na ito? It must have addressed the spirit of
the time? Law? Kasi the Republic Act is number 8491. So maybe this is early 90s. Okay. Maraming salamat. Importante na napapag-usapan natin ang mga bagay na ito para may awareness din, lalo na para sa mga bata. Kung bakit bawal ang ilang mga bagay gawin pagdating sa Philippine flag. Samantala, punta naman ho tayo sa ating tanong ng Pilipino number 2 at ang tanong ng Pilipino number 2 ay galing po kay Rojan. Kung may community event po ang mga Pilipino dito sa Hong Kong tulad ng Filipino Parade o Festa, kailangan po ba ng flag ceremony? So, the answer is no. I guess yung community event, ang take ko rito sa tanong niya is parang informal. Sila-sila lang. Like community ng OFW sa Hong Kong. So kapag ganito kasi na informal event, hindi naman kailangan mag-host ng flag ceremony kasi required lang siya sa official event. So for example, those sponsored by the government, siguro yung mga official events here ng Philippines, doon lang siya. Pero pag community event na kayo lang or informal meetings, ganon, hindi siya required. Although syempre, for the love of the country, and syempre for patriotism, it is encouraged na mag-ano na rin kayo ng flag ceremony. How do you define a formal event? Hindi siya strictly defined, pero I'm taking it as some event na hosted by the government of the Philippines. So for example, kapag may official visit dito or may official event for OFWs na let's say DFA or DMW, ganyan, or the consul. Kaya hindi man required siya ng batas, naging kaugalian natin bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan. Naging tradition na rin, kumbaga. Correct. So nakakatuwa naman yung storya na gano'n, Tito Moy. Kadalasan. Hindi mo na kailangan sabihin, like talagang nasa nature na nila na gawin yung gano'n, to give respect to the country. Siguro the more important distinction is whether public or private, not necessarily formal or informal. I think so too. Because if it's public, as Matt explained, no, kung sponsored or hosted by the public institutions, whether for example the Philippine Consulate here, so that's public. But if you do decide as a private organization na i-hold yan, may mga required elements under the law. For example, yung sinabi yung flag raising, pagkanta ng national anthem, yung Pledge of Allegiance, yung panunumpa natin sa watawat, yan, mga required yan. So if nag-decide kayo as an organization na mag-flag raising ceremony, lahat dapat ng elemento yon ay nandun. Samantala, narito po ang number 3 question mula kay Gemma. Bilang OFW dito sa Hong Kong, may legal po ba tayong obligasyon na kantahin po ang ating national anthem dito sa Hong Kong kahit wala po tayo sa Pilipinas? At pwede po ba natin kantahin sa lingwahe po nila dito sa Hong Kong? Doon po muna tayo sa unang tanong. No? Siyempre, ang jurisdiction ng Philippine government, ng Estado ng Pilipinas, nasasaklaw lang sa kanyang teritoryo lang. So, pag nasa ibang bansa ka na, pag sinabi kasi nating obligasyon, may kaakibat na parusa kung hindi mo gawin yung obligation, may liability if you don't fulfill that obligation. In that sense, wala po. Pero, as we've already talked about kanina, na ang pagiging Pilipino naman natin ay hindi natitigil sa Pilipinas lang. Sa territory natin. So pagpunta natin sa Hong Kong, Pilipino pa rin naman tayo at bilang pagpapakita ng galang at respeto sa ating national symbols tulad ng national anthem or our flag, so nararapat lang din naman na tumayo tayo at magbigay respeto whenever the Philippine national anthem is sung or whenever the flag is being raised. So yung next question ay? So, yung second question is kung pwede ba ibang lengguwahe. For example, sa Oh nga, that's interesting. Hong Kong ka, so yung local language or dialect here. So the answer is no. Ang national anthem natin, even within and without the Philippines, meaning Should even be. outside, Must. should be sa language natin. Hindi pwedeng ibahin yun. Oo. Pero naiintindihan ko rin yung pinanggagalingan po ng katanungan. Pero this is the national anthem. This is not an ordinary song. So dito po nagtatapos ang ating tanong ng Pilipino. At ang tanong ng Pilipino dito sa Hong Kong ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Karapatan mo ang lumaya, paglaya sa pagkakasala. Yan ang kwento ni Lizelle, isang kababayan nating OFW na nabaon sa maraming pagkakamali. Nag-overstay sa Hong Kong,
nakiapid sa may asawa, nakulong. At ngayon, dahil sa pagsunod sa payong mag-apply for asylum, ay nawala ng layang makabalik sa Pilipinas. Ang problema ni Lizelle, agad-agad aaksyonan sa Alan Aksyon Agad. Paglaya sa kawalan ng laban, yan ang isinulong ni Sarah V. sa kanyang grupong Women of Hong Kong na bumuo ng isang komunidad ng mga kababaihan para sumuporta sa isa't isa. Kumustahin natin siyang muli sa CIA Follow-Up. Paglaya ng tinig, pakinggan natin ang awit ng buhay ni Athena, isang singer sa Hong Kong na patuloy ang pag-abot sa kanyang pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ang payo para sa higit niyang pagningning, alamin sa Ask Boy Abunda. At pagpapalaya sa tanikalang nagpapahirap sa kapwa. Yan ang advokasya ni Regine ng Facebook page ng OFWs in Hong Kong. Kaya't kapag may domestic helper na nanghihingi ng saklolo, nariyan siya para mag-abot ng kanyang makakaya. Kilalanin natin si Regine na mas kilalang Admin Mocha sa salamat. Ipagdiwang natin ang kalayaan kasama ang ating mga kababayan sa Hong Kong. Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.